Ipinagpaliban muna ng Department of Migrant Workers ang pagre-recruit ng seasonal farm workers para sa South Korea sa 7 lokal na pamahalaan dahil sa mga ulat ng illegal recruitment. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sinuspinde ng Department of Migrant Workers ang proseso ng recruitment ng mga seasonal farm workers na mga Pinoy para sa South Korea matapos matuklasan ang pagkakasangkot ng 7 LGUs sa illegal recruitment. We have found cases of illegal recruitment in these LGUs, illegal recruitment of seasonal workers. So 7 LGUs. We will not mention the names of the 7 LGUs. Sa ilalim ng Seasonal Worker Program o SWP, inaasikaso ng mga local government sa Pilipinas ang pagpapadala ng mga seasonal farm workers sa South Korea. Mahigit 6,000 seasonal workers na ang naipadala sa South Korea kung saan kasalukuyang nagtatrabaho na roon ang mahigit 4,000 OFWs. Ngunit kasunod ng mga ulat ng pang-aabuso sa mga manggagawa, nagpatupad ang ahensya ng mga panuntunan simula Pebrero ngayong taon para matiyak ang patas na kondisyon sa trabaho at membership sa Overseas Workers Welfare Administration. And regarding these 42 OFWs victims of illegal recruitment, ito po yung ni-refer ng office po ni Senator Raffy Tulfo last week. And luckily, ang modus operandi po nito, may 30 dalawang lalaki, isang kababaihan na nagpapanggap na representative sila ng licensed recruitment agencies. When we verified these 3 licensed recruitment agencies, one of which is a presidential awardee, siyempre po, hindi totoo. Patuloy ang investigasyon sa mga kaso ng illegal recruitment na umabot na sa 37 kaso at may 118 reklamo. 3 dyan ay pawang nagbunga na. Tig-isa dito ay gumugulong na ang kaso sa Regional Trial Court ng Davao City at Pasay City. They were able to dupe 3,000 respondents, no? 3,000 because they told the peso counterpart doon sa region na yon na mayroon silang connection sa isang LGU, Korean LGU, and then meron silang memorandum of agreement at ino-authorize sila ng LGU from a southern region, no? So with this mga syndicated respondents to, kaya kailangan po namin tutukan. Isang kaso naman ang na-dismiss dahil nagkaaregluhan ang complainant at respondent sa Tarlac Regional Trial Court. Sa harap ng mga isyong to, tiniyak ng DMW na sila ang hahawak sa recruitment process para maiwasan ang illegal brokers at mga illegal na recruitment fees. Iniutos din ng DMW ang mabilisang pagproseso ng action fund para sa mga biktima ng illegal recruitment na matagal nang naghihintay ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Nagbigay din ng katiyakan ang Greek government na hindi napapayagan sa Red Sea at Gulf of Aden ang mga barko mula sa kanilang bansa bilang pag-iingat sa seguridad ng mga Pinoy seafarers. We received an assurance from a group of from a Greek principal with 84 ships. We were visited by the licensed manning agency today to add on to the commitment that they will no longer navigate through the Red Sea and Gulf of Aden. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.